Hi guys, another day, another drone review. Pa rin natin ngayon ito si GT50 drone. Okay, quick specs lang muna tayo. Brushless motors, modular battery, dual camera. Siguro yung camera niya is 720p. Meron siya obstacle avoidance. And non-GPS nga pala to guys. Kaya limited lang yung range. And yung battery niya siguro nasa 20 minutes. Pero alamin natin yan sa flight test. And yung controller niya, ito meron ng screen. So samahan nyo ako, paliparin natin. Let's go! Okay, bago natin paliparin, shoutout muna tayo. Shoutout Gio Bueno, Andrew Saavedra Jr., Romelin Caborog, Samson Diangson, John Mark, Tanchico Hener, Frank Moto TV, Richard Rosales, Drone Shots, at kay Idel Payos. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, power on muna natin yung drone. Long press. Yan, iilaw siya and gagalaw yung camera. Then sunod naman natin power on yung controller. Automatic na magpe-pair na silang dalawa. Ayan, titigil yung ilaw and meron na tayong video feed galing sa drone. Ayan guys, yung quality. Nalagay ko na lang dyan yung resolution nito. Okay, yan, meron na tayong connection from drone to controller. And wag natin kakalimutan yung SD card. Ito, may SD card na siya para ma-record natin yung mga videos and pictures. Okay, bago natin paliparin, gyro calibrate muna natin siya. Ganito, both sticks out. Yun, tutunog, then magbiblink yung ilaw. Pag tumigil na, okay na siya. Okay, paliparin na natin. Pwede natin dito pinutin, unlock yung propellers, tapos one key take off. Yun. One key take off. Ayan. Yan, since mahina ang hangin, hindi siya masyadong malikot. And meron din siya optical flow. Kaya kahit medyo mahangin ay lalaban siya sa hangin. Ayan, nakikita nyo na gumagalaw. Sumusunod siya sa kamay ko. Right, kuha tayo ng footage. So guys, yung speed 1, subukan natin ng speed. May sumasakay na ano. Langaw. Okay, yan ang speed 1. Okay, again, speed 1. Ayan, slow lang siya. Subukan natin ang speed 2. 2 beeps. Okay, mas mabilis ng konti. 3 beeps, speed 3.
Yun, mabilis. Alright. Speed 3 guys. Yan, ang bilis niya. Meron tong flip. Subukan natin yung flip niya. 360 flip. Front flip. Back flip. Left flip. Ayaw. So ayaw niya ng left flip. Front lang at saka back flip. Subukan natin kung gagana. Obstacle avoidance. Press lang natin to IR switch. Yan. Pero usually hindi gumagana to kapag pagka maliwanag or maaraw. Kasi infrared siya. So ayaw. So ayan, mabagal lang siya pagka naka-on yung obstacle avoidance niya. Exit na tayo dyan. Headless mode naman. Ito, try natin. Yan, let's say nakatagilid. On natin. So, parang ayaw gumana nung headless mode. Ayaw gumana ng headless mode guys. Yung kanyang screen, ayan, decent naman. Medyo kita siya kahit medyo maaraw na ngayon. Ayan, nakikita nyo ba guys? So naka maximum na yung ano nito, brightness sa screen. Mamaya yung range, paano natin yung range. Ilang minuto na tayong lumilipad. Simula nung ni-record mo, mami. 20 minutes? Ito 10 minutes na to eh. Kanina. So wala pa. 15. Siguro. Medyo maganda rin yung control sticks niya. Yan, may kung makikita nyo, mapapalipad natin siya ng slow. Yan, unlike nung iba, parang jerky. Nagje-jerk pagka pinorward or
kinontrol mo na siya ng forward, back. So, continuous flying lang tayo and tingnan natin yung battery kung gaano katagal. Full throttle. Shoo. Malapit na malobat to. Medyo ano na, mabagal na. Magbibip pati. And guys, nagbibip na yung ating controller. Signal yan na low battery na siya. And yung ilaw niya, ayan, nagbi-blink din yung ilaw, ibig sabihin low battery na. So pagka ganito, pababain na natin siya kagad. Kasi konti na lang yung battery niya na natitira. So flight time almost 15. Okay, flight time niya 20 minutes. Tama lang yung sinabi dun sa specification. Ayun, nagland na siya ng kanya. Dahil low battery na nga. So, palit tayo ng battery. Okay, sa next battery natin, gagamit naman tayo ng cellphone. Power on natin yung drone. Then yung controller. Tapos para ma-connect natin siya, papatayin natin to. Then, ko-connect natin sa Wi-Fi yung drone. Yon, Flow UFO yung kanyang Wi-Fi ID. Then kapag nakakonect na, punta na tayo sa app. Ang app niya is KYUFO. Okay. May mga settings dyan, di na natin yung gagalawin. So start na tayo. Ayun, meron na tayong image. Okay, medyo masikip. Malaki yung cellphone ko. Ayan. Magkasya naman. Okay, yan guys. Meron na tayong live feed or video feed sa ating cellphone. Okay. Yan natin kung magre-record dito. So wala, dito tayo sa phone mag-record and mag-take ng pictures. Okay, paliparin natin ulit. Unlock muna yung propellers or motors. Then 1 key take off.
Pasok ako sa frame. So yan ang kanyang video quality. Take tayo ng photos. Okay, tingnan natin yung maximum range ha. Sasagad natin to. Papalayuin ko doon, and pagka na out of control na siguro, kinukunan ba ako? Pasok ako dyan. Kala ko na palingke. Okay, palalayuin natin. Sasagad natin yung max range niya. Tingnan natin kung gaano kalayo. Medyo yan, hindi na siya makontrol. Siguro mga nasa mga 80 meters. Tapos yung height natin, yan, siguro huwag nyo nang patataasin pa ng mga 50 meters. Eh, nagdidrift siya, tinatangay siya ng hangin. Switch tayo ng camera. Ito yung camera sa ilalim. Yan. Okay, pasok lang ako sa frame. Yan. Kita na ba ako? Okay, medyo nagdi-drift siya, hinahangin. Okay, yan. Ito ako. Okay, yan. Ang camera sa ilalim. So, working siya. Monkey Land. Monkey Land.
Okay, subukan natin yung gesture photo. So, tingnan natin kung gagana. So, hindi niya ata ako makita. Hindi ko alam kung nag-take ng pictures. Zoom. Meron bang zoom? Oh, may zoom, oh. May zoom siya, guys. Oh, zoom, ah. Waypoints. Meron ba siyang waypoints? Wala. Ito guys, emergency stop. Kung sakaling kailangan nyo na siyang patayin, kunin nyo lang and taob nyo. Yun ang kanyang emergency stop. Okay, correction lang guys. Nakalagay dun sa box or dun sa description niya ay touchscreen. Hindi ito touchscreen. Probably sa ibang mga models yun, yung touchscreen na controller. Okay, unbox naman natin si GT50 drone. Yan, high quality yung box niya guys. Naka-emboss. Ito, pinaka picture ng drone. Yan. GT50 drone. Okay, marami to, no? Kasi ito, may nakalagay dito, GT50 series. Ibig sabihin may mga ibang versions pa ito. Okay. Aerial camera, touchscreen, headless mode, optical flow position, brushless wind resistance, obstacle avoidance. Okay, buksan na natin. Alright. Ito yung kanyang bag. May stitches dito. Okay, hand carry bag. Tingnan natin yung laman para makita natin siya in complete details. Alright, dito tayo sa accessories. Okay, meron tayong Type-C charging cable. Meron tayong SD card reader na may kasama ng SD card. Yan, libre na yan. Walang nakalagay kung ilang gig. 8 pieces na extra props. And andito rin yung knob and extra screws. Next ay yung user manual. Yan, ito yung ating GT50 quadcopter operating instructions. Multi-language yan. And meron din tong fly up. Ayan, scan lang natin yan para makuha natin yung app. Then ang app niya is KYUFO. Next, sa controller naman. Okay, meron siyang screen. Okay, check natin yung mga buttons. Ito yung on-off switch. Slide switch siya. Then, 1 key takeoff, 1 key land.
Then ito yung pang lock and unlock ng motors. Ito yung obstacle avoidance, headless mode. Dito sa kabila, 360 flips, gyro calibration. Then ito yung ating joystick. Then dito yung speed switch. Meron siyang tatlong speeds. Then sa kabila naman yung camera tilt up and down or gimbal tilt up and down. Then ito yung kanyang phone holder. Yan, pwede nating gamitin yung phone natin kung ayaw natin dito sa mismong screen ng controller. Then dito naman sa baba, ilagayan ng knob. Yan, pwede natin ilagay dyan yung knob. Okay. Sa likod, wala na. Next naman tayo sa drone. Oh, ha? Di ba? Nakita nyo naman, ha? DJI Mini 5 Pro. Ha 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 ha. Oh. Pag wala kang pambili ng DJI Mini 5 Pro, magtiyaga na lang tayo dito. Mura lang. Okay, at flip natin. Yan. Ganda. So, ang ganda ng kanyang finish. Kulay gray. Okay, ito yung kanyang model GT50. Brushless motors. Then dito yung battery compartment. Yan, battery slot. Yan, ang kanyang battery is 3.7 volts, 1300 mAh. Okay, meron siyang cover dito para hindi ma-activate yung drone during shipping. Natanggalin lang natin yan. Yun, yung kanyang terminal. Then, yun yung terminal sa likod ng drone. Ito yung kanyang power switch. And ito yung kanyang LED na pag nagcha-charge tayo. Ayan. Kapag ka naka-red charging, pag nawala na yung ilaw, full charge na. Okay, kabilang side. And then ito, design lang to guys. Wala itong sensor. And ito, may ilaw siya dito. Tapos ito yung camera. May nakasulat na sign. Ayan, titingnan natin yan. Siguro mga 720p. Kanyang quality. Okay, sa ilalim, meron din siyang LED lights, dalawa. And yung optical flow sensor. And bottom camera na din, ito. And then meron siyang 4 sides na infrared obstacle avoidance. Nasa ilalim. Alright. Ayan. DJI Mini 5 clone. Okay, timbangin naman natin kung gaano siya kabigat kasama na yung battery. Okay, timbangin naman natin. 0. Ayan, kasama na yung battery niya. 184 grams. So, magaan lang siya. Hindi na kailangan i-register ito. Okay, so kung bibili kayo nito, yan yung makikita nyo lahat na yan doon sa package na makukuha nyo. And depende na lang sa variation kung 1 battery, 2 batteries, or 3 batteries yung kukunin nyo. So, subukan natin siyang i-power up. Ito, pakita natin yung isang battery. Okay, unfold natin. Ito nga pala guys, ay hindi mo na kailangang unahin yung front. Unlike yung ibang drones na mahaba yung paa niya sa back. So, tatamaan. Ito,
Ayan. Kahit ano ang unahin mo, mabubuka mo yung kanyang arm. Yung iba hindi pwede, sasabit. Okay, power on natin yung controller. Yung kanyang power switch. Yan, may lalabas na animation. Then, connecting, and meron siyang Chinese and English language. Doon tayo sa English. Ito, pwede natin yung ilipat. Gamit itong arrow key. Then, ito, check okay. Yan. Then, power on natin yung drone. Ito yung kanyang power switch or power button sa likod. Long press. Yon, tutunog and magbe-blink yung ilaw. Yan, connected na. Okay. Yan, yung quality ng kanyang camera, guys. Okay, tanggalin nga natin to para hindi nakaharang. Yan. Yan ang kanyang camera. Camera quality. Alright, and turo ko naman sa inyo yung navigation keys dito sa gilid. Yan, ito yung back button. Ito yung panglipat. Okay, wala daw tayong SD card. Ito yung kanyang camera button. Then, ito yung video button sa baba. Wala pa tayong SD card kaya nagsasabi siya ng error. Tapos ito yung ating SD card. Ayan. Para malaman kung meron or walang nakakabit. Then yung ating Wi-Fi signal. Battery level ng controller. Then ito yung power switch on off ng display. Long press. Ayun, mamatay siya. Or short press para mabuhay. Ayan. Yun ay kapag gagamitin natin kapag gagamit tayo ng cellphone, kailangan natin patayin yung screen nito para yung connection mapunta sa cellphone. Then ito yung menu. Then meron diyang flip display. Ayan, hindi naman natin kailangan i-flip ang display. Ayan. Then yung switch. Ayan, camera switch naman to, yung sa ilalim. Ayan, ito yung kanyang camera sa ilalim. Okay, switch na natin ulit sa front cam. Okay, dito nga pala yung ating charging port, type C. And ito yung kanyang SD card slot, micro SD card slot. Okay, pag ganun, pabaliktad. Ayan, press lang natin. Ayun, so meron na siyang nakalagay na SD card, wala na yung X-Smart. Okay, pag take ng photos dito. Ayun, nag-save na siya. And video naman, one press lang. Ayan, malalaman natin kung nagre-record na. Meron na siyang recording dito, count. Okay, para makita natin yung photos na nakuha natin and yung video, ito, babalik lang tayo dito sa back button. Then, files, enter. Then, dito, photos, enter. Oh, so, yun na pala yun, yung photo natin. Then, back. Napunta naman tayo sa video.
Okay, files. Para pumunta sa video, ito. Yan. Then, enter. Ayan, nagpe-play na yung video niya. So, ganun lang. Exit. Para bumalik dun sa live feed ng drone. Okay. Power off. Then, power off natin yung drone. Yun, namatay na siya. Alright, so napanood nyo na si GT50 drone. So, ano masasabi nyo sa drone na to? Comment nyo lang dyan sa comment section. Okay, para sa iba pang details itong drone, check nyo na lang dyan. Ilalagay ko sa description box or sa video yung link kung saan ko nabili. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong review ko ni GT50 drone. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa sunod kong drone review. Thanks for watching. Bye-bye!